Nagkukumahog na ang gobyerno sa paghahanap ng pagkukunan ng langis habang wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Naniniwala naman ang ilang senador na hindi mauubusan ng mabibiling langis ang Pilipinas. Narito ang politiko update ng aming kasamang si Dexter Ganibe. Tinitignan na ng Department of Energy ang pag-aangkat ng langis mula sa India o Amerika kung mahirapan ng makabili mula sa Middle East ang mga lokal na kumpanya ng langis. Sa pagdinig ng binuong ad hoc committee ng Senado para sa krisis sa Middle East, sinabi ng DOE na nasa 60 araw o 2 buwan pa ang itatagal ng kasalukuyang supply ng krudo sa bansa. Pero kung lumampas ng Mayo ang gulo, masasaid pati ang reserba ng oil companies kung hindi makakahanap ng alternatibong supplier ang gobyerno. The worst case is we run dry. This country runs dry, no? So, ang good news yun, we have about a month or a month and a half to prepare for this. We have to talk to the countries where we haven't talked to before para sila mag-supply. Now we have US na new and then India, Mr. Chair. Bagamat kumpiyansa si Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ng mabibiling langis ang Pilipinas, asahan na raw ng publiko ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. The worst case is the prices will be really high. And we need to be willing to pay for that. Humabol sa pagdinig si Garin matapos masabon ng mga senador ang mga opisyal ng DOE dahil wala ang kalihim sa Senado noong umaga. I actually told her that it's imperative that she brief us in person dahil ang isa sa pinakamalaking casualty dito ay energy sector. Pero may pinadala siya sa akin napakahabang schedule niya na hindi ko naman hiningi. In short, busy raw siya today. Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. Naniniwala ang mga senador na nahaharap sa krisis ang bansa kahit na una ng pinabulaanan nito ng Malacanang. Kaya naman payo nila, maghigpit muna ng senturo ng lahat, pati na ang nasa pamahalaan. Travel, party-party, kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. Hindi po na... Ayon sa Department of Budget and Management, may mahigit 230 billion pesong pondo ang pamahalaan para tugunan ang krisis sa Middle East. Bukas naman ang Senado sa pagpasa ng supplemental budget kung sakaling kailanganin ito ng gobyerno.